Dear Tita El, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood. Ako po si JR ng Cavite at nagpadala po ako ng sulat sa inyo kasi gusto kong ipagsigawan sa buong mundo yung pagmamahal ko sa dati kong girlfriend at fiancé ko na ngayon. Nakakatawa lang, Tita El, kasi tuwing nagkekwentuhan kami, tapos di maiwasang mag-reminisce. Palagi naming naaalala kung paano kami nagkakilala. Nasa loob po kasi kami ng simbahan noon, Tita El. Magkatabi pero hindi pa talaga kami magkakilala nung time na yon. Pero wala pong halong biro, Tita El. Nakyutan ako sa kanya. Baby face po kasi. Ito na nga, Tita El, di peace be with you na. Nakakahiya kasi bigla po akong naubo nung paharap na ako sa kanya. Kaya, hindi ko nga po maintindihan kasi kung para ba akong nasamid. Kaya nabigla din ako. Pero imbis na mainis siya, o kaya lumayo dahil naubuhan ko siya, natawa po siya. As in, natatawa siya na kahit pinipigil niya, hindi niya po kaya. So, tumawa na rin ako nung okay na yung aking pag-ubo. Hanggang bago matapos yung misa, nagkangitian kami. Tapos syempre, pinormahan ko na. Kinuha ko po yung pangalan niya hanggang lumabas kami ng simbahan. Nag-usap kami at buti na nga lang wala po siyang kasama nun. Tapos bago po kami maghiwalay, kinuha ko na po yung number at inad ko na rin sa FB yung profile niya at ganun din naman siya. Oh, di ba? Tapos mula po noon, palagi kaming nag-uusap and later on, nakikita na rin po kami hanggang naging kami ng masaya at smooth lang ang aming relasyon. Di po katulad nung dati, parang laging may thesis defense sa mga past girlfriends ko. Ito, may peace po kasi talaga eh. Iba po kasi talaga pag si God ang kumikilos. At ngayon, excited na po kami pareho na bumalik sa simbahan kung saan nagsimula ang lahat. Hanggang dito na lang po, Tita El. Sana nakapagbigay po ako ng inspirasyon sa mga listeners and streamers ng programa nyo. Maraming salamat po. Ako po si JR ng Cavite. JR ng Cavite, buti na lang siguro nung kayo'y nagkakilala, hindi pa panahon ng pandemya dahil kung panahon kayo ng pandemic nagkakilala at paubo-ubo ka, wala kang fiancé ngayon. Sigurado. Baka baka in-sprayan ka pa ng alcohol niyan tsaka kung anong disinfectant ginawa kang lamok kasi natakot sa'yo nung inubuhan mo siya. Mabuti na lang, JR, at pre-pandemic, I assume, pre-pandemic kayong nagkakilala ng iyong girlfriend or ex-girlfriend / fiancé mo na ngayon. I'm happy dahil kayo ay magmamarcha na at mag-iisang dibdib na, di ba? Wedding bells are gonna ring, tapos magmamarcha na kayo sa red carpet, papunta sa altar, di ba? So gusto ko lang sigurong i-impart sa'yo ang mga quotable quotes galing sa mga unknown authors on the web. Sabi nila, JR ng Cavite, marriage is like vitamins. We supplement each other's minimum daily requirements. Oh, diba? And tatandaan mo that a successful marriage requires falling in love many times, always with the same. Tandaan mo yung the same, ha? Hindi iba-iba. Ayan, tinan mo, naubo na rin. May naubo na rin doon. Ganun ba yung ubo mo nung nag-peace be with you ka? Ha? Ayan, iba naman yun. May bahin na yun. Trangkaso na yan. Okay? A successful marriage requires falling in love many times with the same person. Okay? With the same person. At higit sa lahat, yung sa akin naman galing,
na ang pag-aasawa o ang marriage ay parang paborito mong kape sa umaga. You can't live without it. At kahit araw-araw mo siyang hinihigop o araw-araw mong hinahanap yung kape, you simply can't live without it. So, ganun dapat ang asawa mo sa'yo. Okay? Yun lang. Congratulations and sana marami kayong sana para kayong mga money garland sa graduation kapag sinabitan kayo ng mga pera-pera kapag nagsasayaw na kayo. Okay?